Rina, noong nakarang linggo ay atin nang napag-usapan yung mga diskarte kung paano naman maiiwasan ang overspending ngayong holiday season. This morning naman po atin namang tatalakayin kung paano naman mababawasan yung tinatawag nating money stress, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit bago po yan, panoorin po muna natin ito. Paggastos ng sobra sa kinikita, pagkakaroon ng iba't ibang babayarin at utang, o di kaya ay pagsasabuhay ng kasabihang ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Ilan lamang ito sa mga nagiging dahilan ng tinatawag nating money o financial stress. Sa panahon ng holiday season, isa ito sa mga kinatatakutang maranasan ng ating mga kababayan. Ngunit ano-ano nga ba ang dapat nating isaalang-alang upang ang money stress ay ating mabawasan o di kaya ay maiwasan? Kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza, iyan ang ating pag-uusapan sa Ikonsulta Mo. This morning po makakasama po natin ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza Matibag Muyot. Good morning, Ninang! Good morning sa inyong lahat. Ayan. Masaya ang Thursday. Thursday class! Thursday class, ang gagwapo at saka nitong mga kasama natin. Okay. Good morning po sa ating mga kasambahay. Good morning, Kuya! Ayan, Ninang! Ninang, di ka ba nasa stiff neck? Ang daming perla si Ninang eh. Ayan. Last Okay. week kasi, di ba napag-usapan natin yung about 13th month pay, yung overspending sa Dapat mga nakuha bonuses natin. Ano naman po itong money stress na ito ngayong holiday season? O bago natin pag-usapan yung money stress, no? Alamin muna morning natin, ulit. ano ba yung dahilan ng mga stress? Okay. Yung stress kasi, we create our own stress. Tayo yung gumagawa ng stress natin. Number 2, we allow others and other circumstances to stress us. So, kasi Pressure. pinapabayaan natin na, na ma-stress tayo ng ibang tao. Pressure yun, di ba? And number 3, hindi natin dinidesisyonan yung mga dapat nating desisyonan, kaya hindi nasusolusyonan yung mga problema natin. So, yun talaga ang mga causes ng stress. Okay? Siyempre, merong mga sa pera, no? Pero yung stress na yan, depende talaga sa tao. For example, holiday season ngayon, shopping. Sa ibang tao, ang shopping, pang-distress. Sa babae. So, enjoy tayo pag nagsha-shop tayo, di ba? Kahit siksikan. Yung leisurely. Yeah. Yeah. But sa ibang tao, especially mga guys, nai-stress sila pag Sining nagsha-shopping. gumagastos. Tapos yung mga walang pera, nai-stress din pag kasi gusto mag-shop. So, in effect, kung ano yung mga gusto nating gawin, hindi natin magawa, nakaka-stress din sa atin. Frustration. Yes. Paano po ba natin mababawasan itong feeling na money stress? Stress tayo out of money, parang ganon. Well, tungkol naman sa pera, no? Syempre kailangan, meron tayong sapat na pera na kailangan natin. Now, kung kokonti lang, then matuto tayo na pagkasyahin natin yung konti. Kasi pag nag-overspend tayo, katulad ng topic natin last week, talagang may stress tayo. So yung bang meron tayong mga desire na bilhin or desire sa kahit na anong bagay, tapos yun na, sabi ni Will, napoprostrate tayo kasi hindi natin magawa. Paano naman yung mga mentality ng ibang tao na ubos-ubos biyaya, di ba? Kasi parang iniisip nila, ano ka naman yan may ipon ko ulit yan by January, di ba? Ngayon naman it's time to give to myself. Parang kaya bumibili ka for yourself also. Alam mo, Rina, hindi lahat ng mga ubos-ubos biyaya nai-stress. In fact, hindi nga sila nai-stress eh. Wala naman silang Talaga nila pakialam. i-spend. Ubos lang ng ubos. So, kung kunyari, depende rin yan sa attitude mo eh. Kasi tayo mga Pilipino, kahit yung iba, nangungutang, walang pera, pero kita mo lagi nakangiti. Masaya. Pero may mga tao, ang yaman-yaman, pero gagastos ng konti, nai-stress na sila. So, ang Kuripot. kuripot or meron kasi talaga ang kaligayahan mag-ipon Magbigay. Okay. Meron ako Mag-ipon. makilala, mga kaibigan ko, mga pamilya, pinamanahan ng kanilang mga parents, inilagay sa bangko. Tapos, hindi nila nagalaw yon, ipinamana sa anak, nasa bangko pa rin, tapos pinamana ulit sa anak. So, ilang generation, nasa bank lang yung pera. Kasi masaya lang sila, tinitingnan nila yung passbook,
Tapos Dapat ang hindi may nababawasan. pera, hindi nababawasan. Oo, ayaw nila na. Oo. Nina, ngayon pong holiday season, di ba? Alam natin na may mga gift giving na nangyayari, di ba? So, minsan nakaka-stress na pag ikaw ay nakatanggap ng gift, tapos sila, hindi mo siya nabilan ng gift, parang pressured ka ngayon to give a buy. gift. So, minsan na-overspend ka because of the fact na gusto mo rin to return the favor. Dahil nahihiya ka na, ay shucks, hindi ko siya nasama sa listahan ko. Attitude na naman yan at paniniwala. Dahil naniniwala tayo na kailangan magbigay tayo ng kapalit. Pero kung totoo tayo nagbibigay, hindi tayo nai-stress eh. Kasi masaya tayo dapat habang nagbibigay tayo. Kung galing talaga sa puso yung pagbibigay natin. Saka minsan, Ninang, yung device sinasabi natin, yung mga gifts na hindi natin gusto, inire-wrap natin, recycled gift, tapos pag binigay mo sa friend mo, sabihin, uy, parang recycled. Iba-iba na lang yung balot. Iba-iba yung balot. Sanay. Malalaman nila. Kasi minsan, nandun pa yung tag nung nagbigay na dati. Siguro, Milan, is it better siguro kasi syempre holiday season yon associated with giving. And although it's a good intention to give, di ba, kung sabay-sabay nakaka-stress would it be better like to do your shopping sometime before the holiday season para at least pwede ba yon? Tama yun, Will. So, walang Gawin natin traffic yun, and- magplano tayo. So, pwedeng katulad ni Rina, sabi niya sa akin, September pa lang nagsha-shop na siya. Kung gusto mo talaga magbigay. Pero may isang solusyon pa rin dyan eh. Huwag mong pilitin ang sarili mo na magbigay kung wala ka pang time na bumili o wala ka pang ibibigay ngayon. Next year na lang. Ako kasi, kahit kailan, for example, kung gusto kong magbigay, kunyari, galing ako sa trip, minsan naman, kahit wala akong pasalubong, okay lang. So, depende sa pananaw mo eh. Depende kung kailan, ang Or gawin nyo na depende lang. sa friends mo. Kasi minsan, katulad ni Diego, ay yan lang bibigay mo. O wala kang ibibigay. Pressure ka na. Mapapressure ka na, masustress May ka na. kasalanan nun. Parang ikaw Ay, ako pa rin. Ikaw yun eh. Sa sarili mo. Dahil yun ang sinasabi ko, di ba? Eh kasi baka hindi nga na ako kausapin pag di ko siya binigay. Yan pa po ang isang dahilan ng stress. Hindi, okay lang. Yung ating Diba? mga Huwag na fear. kausapin. Yung mga takot natin. Kasi baka hindi na ako mahalin, baka hindi na ako pansinin. So, yung stress po, nagmumula talaga. Ang pinakamalaking source ng stress, Yung yung fear. ating takot. Takot sa mga tao, takot na hindi makuha yung mga gusto natin. So, we worry. And then, yan nagiging stress. Nagiging stressful. And dahil yung karamihan sa mga gusto natin ay tungkol sa mga pera, at sa mga material na bagay, kaya nagiging very stressful yung marami tayong, yung pagkawala ng pera o nagkakaroon tayo ng money stress. Ikaw ba may advice ka sa kanila para ma-organize yung mga finances nila para hindi sila nagigipit during the holiday season? Ang una munang i-organize natin, yung isip natin at paniniwala natin. Mentality natin, values natin Mindset. sa paggastos. At saka yung tama si Will, yung mindset natin. Kasi pag alam natin kung ano yung gusto natin, alam natin kung kailan tayo gagastos, at alam natin kung magkano yung kikitain natin, and then, hindi tayo may stress. Yun At sa kaya natin lang, Sa di ba? kaya natin, at kung hindi natin kaya, panindigan natin. Kahit na may kaibigan ka na nagsasabi na yan lang. Oo, kasi dalawa yan eh, ganito yan. Mas lalo, Hindi pag kami na sa nagsasabing ganyan, hindi tunay na kaibigan yun, di ba? Hindi to bang kaibigan? Ganito yan. Dalawang senaryo yung... Oo. Dalawang senaryo yung nakikita ko dyan, ano? Ang talagang normal, sasabihin natin, magtipid po tayo, mag-ipon po tayo, gumastos lang tayo within our means. Pero mayroon pang isang school of thought. Alam mo yung isa pa? Alamin natin kung ano yung kailangan natin at lahat ng gusto natin, lahat ng luho natin at magsumikap tayo na kumita. Totoo. Which is the Based best on choice. sa ano. Which is Kasi the best ang normal choice. talaga, sasabihin ng mga magulang natin, ng mga nakakatanda, mag-ipon, magtipid. Ako rin, ganun lagi sinasabi ko. Pero ngayon naalala ko yung sinabi ko sa isang kaibigan ko na, bakit ka magtitipid? Ang dami mo ng pera. So, at saka kung ito ang gawin mo, para makuha mo lahat ng gusto mo, ang gawin mo ay magtrabaho ka ng gusto, pagka-compute mo lahat ng needs mo, lahat ng luho mo, tapos talagang work hard para makuha mo lahat yung gusto mo. Ayan. Ang keyword natin for today is magsumikap at saka live within your means. Ayan. Thank you so much sa ating resident financial advisor. Every Thursday, si Ninang Riza Matibag Muyot. At may gusto kang batian. Yes, babatiin ko lang si Brother Army ng advance happy birthday. Before Happy Christmas. birthday! Happy birthday, Brother Army. Ayan. Happy birthday!